Nakalipas na itong nangyari dito sa United Arab Emirates, pero sa pamamagitan ng video na ito ay gusto kong bigyan ng paalala ang mga kababayan natin na nasa Middle East o sa kahit saang bansa man sa Middle East o sa kahit saang bansa man sa buong mundo. Dahil guys, dito sa United Arab Emirates ay mabigat ang parusa kapag ginawa nyo ito. Pwede kayong makulong ng hanggang 3 taon at pwede rin kayong pagbayarin ng hanggang 1 million dirham. Dahil dalawa sa kababayan natin Pilipina dito sa UAE na nagtatrabaho sa isang salon at habang inaayusan nila ang kanilang customer na isang local dito sa United Arab Emirates or isang Arabiana, ay ito ang naging sentro ng kanilang topic or ng kanilang usapan. Pero ang hindi nila alam ay nakakaintindi ito ng Tagalog. Dahil ang nanay pala nito or ang nanay niya ay isa din palang Pilipina. At yung tatay niya ay yun ang local dito sa UAE or isang Emirati. At sinabihan niya yung dalawang staff na Pinay na pwede silang makulong kapag nalaman ng gobyerno ang ginawa nila at pwede silang pagbayarin ng hanggang 1 milyong dirhamo. Kapatid siya ng kilalang Filipino Emirati vlogger dito sa UAE. Panoorin nyo ito guys at sana maging babala ito sa lahat ng mga kababayan nating OFW na nagtatrabaho dito sa United Arab Emirates. Nagpapasalamat nga tayo na may nagre-represent sa ating mga Pilipino na Emirati or half Emirati, half Filipino dito sa UAE. Pero ganito naman ang ginagawa ng iba nating kababayan. Kabuisit mo. Di manghali. انا درستي طالع وبحاطه تاخذ بس هذول يعني الناس اللي شفتهم من وين يعني؟ ها؟ وين كان اصلا؟ الصالون اللي هنا في خليفه اسمه شارم شارم صالون. اوكي. والله لا. Siguro mga kabayan, Gusto ko sila makita itong video na yun. basta تحب السبيوان يعني مو زين. Real talk, no? So, share naman tayo yung itong video sa mga kabayan natin dito. Gusto namin malaman sa yung mga kaibigan natin, yung mga kababayan natin, bakit maraming, chismis. Ito ng subject na pinakadelikado at hindi namin alam ng meron ng, parang situation, no? So, ito si Cisco, Naima. Hello po. So, anong nangyari sa'yo, ha? Well, kahapon, pumunta kami ng kapatid ko sa salon. Nang gabi yun, mga... Sino yung kapatid mo? Mariam Alberoshi. Sa kapatid ko din, ha, Mariam, ha? Okay, sige. So, anong nangyari doon? Pumunta kami ng gabi, sila naglilinis. So, my sister asked na, what time you close? Tapos, parang may sinabi siya ng di maganda ng Tagalog na bakit siya dumating. Then sabi niya, oh, okay, come. You can come. Tapos, ginanong So parang yung mga kabayan natin parang yung Pinay. siya sabi niya, umalis ka. May dalawang isip, no? Parang Aywa. dalawang mukha. Show off. May dalawang mukha, no? Yeah, akala niya hindi kami Ay, naku, patay na ba? Bakit? Parang delikado yan talaga, mga kabayan. Kasi sa akin talaga, wala akong narinig ng negatibo dyan sa yung mga kabayan natin. Lahat ng narinig ko na sobrang bait nila, kahit anong gusto mo, meron ng suporta. Na yun, narinig ko na meron ng ibang balita sa mga kabayan natin doon sa isang salon. So, walang... Basta, bakit mga kabayan, no? So, bakit na ganyan na may usapan natin na negatibo dyan? So, anong nangyari? So, what's next? Anong nangyari dyan? So, pumasok kami. So, ang ate ko, si Maria, pumunta sa taas para mag-wax ng kamay. Yeah. Tapos may isang Pinay, sabi niya sa Tagalog, ay, may buhok, may balahibo, pupunta dito, ano siya? Ako gusto kong umalis, gabi-gabi dumarating. Ay, naku, patay na. Pero, At hindi siya alam mo mag-Tagalog, no? yeah, At saka si kapatid ko din. yes. So, ibig sabihin, na dalawang mukhang local ng Arabo talaga. So, pares na sa akin si sister ko, na hindi sila alam na marunong siyang mag-Tagalog, nakaintindihan yung sinasabi niya talaga yung kabayan natin. But the way she talk, alam mo, na parang gusto niya, umalis ka. Paano yan? Natatrabaho ka dito, hindi ka mag-chismis-chismis. So, Palaging ganyan, no? yes. So, umalis ng kapal, bumunta sa baba, nagsumbong sa may-ari na ganito-ganito ang babae. Tapos yung ako, may dalang babae, gumagawa ng buhok ko, isa dito, nag-aagawan.
Sabi ko, excuse me, hindi ako toy. Na ganito. Sabi ko, To ibig sabihin na paglaruan, no? yes. Ay, nako. Ay, bakit ganun? Tapos sabi, tinan mo yung buhok ko hindi magandang kulay. Mas maganda yung sa akin nung ginawa ko nitong kulay. Sabi ko, grabe naman ito. Nakagigil ako ng gig. Pero sabi ko, ang isip ko, yung kapatid ko sabi niya, hintay mo hanggang ano masasabi nila. So, ayun. Tapos nung dumating ng kapatid, sabi niya, tapusin mo yan, then come. Sabi ko, okay. Mas maganda kasi may patient na kayo dyan, no? Yes. So, patient na patient talaga kasi yung problema, usapan natin mamaya pagtapos ng trabaho, no? Yes. So, anong nangyari ba? So, nung natapos ako, gusto sabi yung babae, ate, sunog natin dito ng roots niya, tapos dito sa baba. Sabi ko, excuse me, I don't want too much blow dry, and please don't burn my hair. So kabayan, just to give you a quick story to what happened, yeah, just for those who are watching us right now, Yeah. kamusta na po kayo dyan? So may incident na kami na si kapatid ko, dalawa, sa isang salon, napunta na sila, at saka nakaka-negatibong, anong tawag dyan, yung chismis. And they were just speaking stuff badly about my two sisters, not knowing that they actually know how to speak Tagalog. I mean, why would you speak in the beginning to people like that? Kahit hindi half na lokal, mga pure, huwag kayo magchismis kasi bawal sa Pinas magchismis. Pwede yan makulong kayo. Hindi kayo nang ihihiya kasi masakit sa amin yun. Kasi half Filipino kami. Masakit na magchichismis-chismis. Yeah. So, nung nagsabi kami sa may-ari ng salon, pwede kami mag-usap sa mga yan. Sabi niya, sige. Kasi nahiya siya tuloy, hindi siya masyasabi. So, pumunta kami. So, first time, my sister Mariam, nag-fluent siya ng Tagalog. Talagang binuhas ng galit niya sa mga Pilipina. Ay, nako! First time! Ay, nako! Sabi ko, yes, go sister, go! Pagsabi mo mga yan. Bagsak! Tapos sabi niya, lahat kayo makinig sa akin. Akala niyo hindi ko alam marunong mag-Tagalog? Akala niyo? Half Pinay po ako. At masakit lahat ng sinabi niya sa akin. Ayan, okay, may balahibo ako. Bakit? Kayo mga Pilipino, walang balahibo? Hindi kayo proud? O anong masama kung darating ako Problema dyan, no? mag-wax? No, sana yun, sakit ng Why they invest wax? Ganyan, so for what? Para mag-ganun lang? Laruan? Ano yan? Nahihiya kayo kasi marunong kami mag-Tagalog. Saan ang mukha nyo? Nasa floor na. Tapos na kayo, nagbabasa yung mga floor. Naglilinis kayo at ng mga customer dito. Ano mo sasabi? Paano maglalaman ng mga government ko anong ginagawa nyo? Napahiya kayo, no? Sabi ko, ikaw, yung dalawa na yan, ikaw, ha? Gusto mong sunugin ng buhok ko? Sige, sunugin ko yung hair mo. Masaya ka? Masaya kayo mag-chismis? Ay, nako, galing sa puso talaga kasi masakit, no? Masakit. Talaga, wallah. I don't want to say to mga Pilipina, kasi Pilipina kami, we proud, pero masakit sila magsalita. And I want to share with you guys how the Situation, Filipino, no? yes. Yeah. Yeah. At sana manood sila. At sana, please, don't chismis. Kaya guys, maging maingat tayo sa pagbibitiw ng salita lalo na kapag nasa Middle East tayo or dito sa UAE. Dahil karamihan din sa ibang lahi dito, mapalokal man or ibang nationality, ay marunong magsalita at marunong makaintindi ng salitang Tagalog. Parang language lang nila guys na kaya nating intindihin at kaya din nating sabihin. Kaya lagi tayong mag-iingat guys, dahil kapag nakulong kayo sa ganitong kaso, sino ang lalapitan nyo? Kundi ang ating gobyerno, na walang sawa na nagbibigay ng paalala at ng babala na dapat sundin natin kung ano ang pinapatupad na batas sa ibang bansa.